Good day everyone, my name is Emmanuel Ambelle and I am the first presenter for the Group 1. And we will going to explain the evolution of management theory. The management theory has evolved from late 19th and early 20th century. The theory emphasizes the flexibility and human factors. And this theory explains on how the rules and regulations of organizations evolved through the centuries, and how the organizations evolved from lower to higher to contribute to the society in a good way and contribute to the people that live through the services of the organizations from the classical era and to the modern era. And the management theory has the three key eras. There are the classical management theory, the neoclassical management theory, and the modern management theory. The classical management theory. The classical management theory is based on the belief that workers only have physical and economic needs and prescribes specialization of labor. Classical theories recommend centralized leadership and decision-making and focus on profit maximization. The classical writers viewed organization as machine and human being as components of that machine. So, sinasabi sa management theory na ang mga tao o workers, empleyado ng isang organization ay mga machine kung saan nagpapatakbo ng isang organization. At nakatuon ang classical management theory sa efficiency at productivity ng isang organization, kung saan ang isang organization ay nagkakaroon ng maayos na production kung mayroong centralized na leadership o nagkakasundo ang lahat ng mga trabahante dito o empleyado tulad ng mga managers at papunta sa mga empleyado na nagtatrabaho ng lubos para sa isang organization. And there are pillars of classical theory. The 7 pillars of the classical theory. The number 1 is the division of labor. So, sa division of labor kung saan ay hinahati-hati ang trabaho ng bawat empleyado sa isang organization. Number 2 is the hierarchy. The hierarchy. So, the hierarchy is kung saan yung pagraranggo ng mga empleyado mula sa itaas pababa na mga empleyado. Number 3 is the standardized approach to work. Kumbaga, kailangan magtrabaho ng pantay-pantay upang makamit yung maayos na production ng isang organization o corporation. Number 4, it's the centralization of authority. Kumbaga, yung rules pa-centralize yung pamumuno na sa isang organization. And then the number 5 is the separation of personal and work life. Separation of personal and work life. Kung saan hindi dapat nating dinadala yung personal life sa ating workplace upang makapagtrabaho tayo ng maayos at may production ng maayos. Wala tayong iniisip na ibang bagay o problema sa ating buhay. Number 6 is the select the best employees. Select the best employees. Kumbaga, pinipili sa classical management theory yung mga empleyado na may maayos na characters, skills, upang may hati-hati yung mga trabaho na kaya nilang gawin o maibigay sa kanila yung mga tasks na pwede nilang gawin. The number 7 is fair wages. So, fair wages, may pantay-pantay na benefits ang mga empleyado ng isang organization o pantay-pantay na sahod ang isang empleyado o mga empleyado sa isang organization. And there are 3 types of classical management theory. The first type of the classical management theory is the bureaucratic management theory by Max Weber. What is the bureaucratic management theory? Bureaucratic management theory focuses on creating a well-structured and organized workplace through clear rules
hierarchy, and division of responsibilities. So in the bureaucratic management of Max Weber, that says organizers should follow formal rules and procedures. So, kailangan ang organizations ay may rules na pinapollow ang mga empleyado o mga tauhan dito. Rules and procedures kung bakit pinapollow. May rules and procedures kung paano i-execute ng maayos ang trabaho ng mga empleyado. And employees should have specific duties. So, kinakailangan ang mga empleyado dito ay may specific na trabaho o duty na ginagawa. Hindi lamang paupo sa isang organization. Kumbaga, may nakalaan na mga trabaho sa kanila. And then, authority should flow from top management to lower levels. So, hierarchy. Kumbaga, sa bureaucratic management ay nakatuon sa hierarchy kung saan mas nakafocus ito sa nakakataas. Kumbaga, yung authority ay nasa itaas papunta sa mga empleyado nito. And decisions should be based on qualification and rules, not personal relationship. So, ang decision ay based on sa qualifications, hindi lamang sa relationship ng isang empleyado. And the main features of the bureaucratic management theory, there are five main features of the bureaucratic management. The number one is the clear hierarchy. The clear hierarchy, there is a chain of command. So, chain of command, kumbaga, may utos galing sa itaas papunta sa lower employees o doon sa pinaka mga trabahante ng isang organization. And then, number two is the division of labor. Each employee has a specific task or responsibility. Division of labor. Sinasabi naman na sa division of labor, lahat ng empleyado ay may specific task o duty sa isang organization. May sarili-sariling trabaho na ginagawa. Number 3 is the rules and regulations. So, rules and regulations. So, sa bureaucratic management theory, kailangan ang organization ay may rules na nag-guide, rules and regulations na nag-guide sa isang trabaho. Formal policies and procedures, kumbaga may rules na sinusunod ang mga empleyado dito sa isang organization. Impersonality, the number 4. Decisions are made fairly and equally without favoritism. So, walang favoritism sa bureaucratic management. Kumbaga, pantay-pantay ang tingin ng organization sa kanyang mga empleyado. And then last one is the merit-based selection. Employees are hired and promoted based on skills and qualifications. So, hindi basta-basta namimili kung sino-sino lamang ang organization na ito, kung sino ang mamuno o maging manager dito. Kung sino ang empleyado na pipiliin. Kasi nakabase ito sa skills and qualifications ng isang trabahante. Good day everyone, and especially to you ma'am. Today, we will discuss on my topic. Our topic today is about scientific management theory. Ano nga ba scientific management theory? Ang scientific management theory ni Frederick Winslow Taylor ay isang approach sa management na gumagamit ng efficient method para mahanap ang pinaka-efficient na paraan sa paggawa ng trabaho, mapataas ang productivity at maayos na organize at ang mga task sa pagitan ng manager at worker. For example, pinag-aaralan nito ang bawat task sa trabaho like time, movement, at process para mahanap ang pinakamabilis at pinaka-efficient na paraan ng paggawa, hindi lang basta trial and error, may analyze at testing para siguraduhin effective. Yun lang po.
Thank you. New Classical Behavioral Theory, 1920s into 1950s, is a 20th century management approach that defined a classical theory by focusing on the human side of organization, recognizing employees as a social and emotional being rather than the just economic tools. So, ibig sabihin ay isang pag-aaral noong 20th century na nagbibigay din focus sa pangangailangan ng isang manggagawa sa isang organisasyon o kumpanya na sila ay tao rin at hindi isang makina na hindi napapagod. Key principle and core pillars. Number 1 is informal organization. Recognize that a social group naturally form within workplace environment and influence performance. So, kinilala na natural lang na magkaroon ng isang grupo o barkada sa loob ng trabaho kahit na hindi ito nakasulat sa rules. Number 2 is human relation approach. Human relation approach founded on Elton Mayo's Hawthorne studies. It argues that social factors recognition belongs are better motivators than only financial incentives. So ibig sabihin ng human relation approach, according to Elton Mayo, na sinabi nito na ang social factors ay tulad ng pagkilala, pakiramdam sa kabilang ka, at magandang samahan ng mas nakakapagbigay ng motivation kaysa pera o sweldo lamang. Meron tayong 4 na principles dito sa human relation approach. Number 1 is employees welfare. So ito ay tungkol sa pag-aaral. At ito ay tungkol sa pag-aalaga at pagbibigay ng magandang kondisyon para sa mga manggagawa. So yun ang number 1, employees welfare. So number 2 is a social interaction. So social interaction naman ay pagkakaroon ng magandang ugnayan. So di ba sabi ko naman kanina na according to Elton Mayo na ayon sa kanya na mas tumataas ang productivity kapag maganda ang ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Number 3 is employee participation. So pagbibigay ng pagkakataon sa mga empleyado na mabigyan ng opinion o suggestion o makibahagi sa paggawa ng desisyon. So yun ang ibig sabihin ng employee participation. Kailangan mabigyan din sila ng pagkakataon na magbigay ng opinion patungkol sa kung ano yung kanilang opinion na ibibigay. Number 4 naman is leadership and communication. So alam naman natin na leadership communication is pumapasok na rito yung paraan ng pamumuno at kung paano nag-uusap ang management at ang empleyado. So yun ang apat na principle of human approach. Sa next naman natin is participatory management. Participatory management is advocates for flat structure and decentralized authority to empower employees. So ibig sabihin nito is hinihikayat nito ang makilahok at makibahagi ang mga empleyado sa mga desisyon. For example nito is magpapatawag ng meeting ang manager at tinatanong ang lahat kung okay lang ba sa kanila yung desisyon na ginawa ng manager. So, yun ang example ng participatory management. So, the lastly is individual difference. So, individual difference is recognize that employees bring unique attitude, belief, and emotion to their job. So, ibig sabihin, kinikilala na iba-iba ang ugali at pagkatao ng bawat empleyado. So, yun ang ibig sabihin ng individual difference. Hindi magkakapareho ang lahat ng empleyado. May iba't iba silang paniniwala at may iba-iba din silang pag-uugali. Major contributors and behavioral theories.
Number 1, si Elton Mayo lead the Hawthorne studies discovering that social attention and better relationship with the supervisor increase productivity. So, ibig sabihin, siya ang gumawa ng Hawthorne studies na natuklasan niya na ang attention, pakikitungo ng magandang relasyon sa boss ay mas nagpapataas ito ng productivity. Nagpapataas ito ng productivity kaysa physical na kondisyon sa trabaho. So number 2, si Abraham Maslow. So Abraham Maslow is developed that hierarchy of need, highlighting that motivation stems from fulfilling various level of human needs. So, ibig sabihin, siya ang gumawa ng hierarchy of needs. So, imbis na random ang gusto natin, may hierarchy o sunod-sunod na level ang need ng tao. So, kailangan natin magsimula sa ibaba kasi ibig sabihin ng hierarchy is ito yung level, may pataas at pababa. Ito yung level ng, o for example na level ng sa kumpanya. Number 3, si Douglas McGregor developed the Theory X, Management Centered, and Theory Y, Employee Centered, to describe the management assumption about human. Number 4, si Rensis Likert developed the movement systems focusing on participatory and supportive leadership. So si Rensis Likert is siya ang gumawa ng sistema na pamahalaan na nakakatuon sa participatory management at supportive sa leadership. Dito na tayo sa difference from classical approach. So classical prioritize efficiency, structure, and machine-like efficiency. So sa next naman is neoclassical. Prioritize the job satisfaction, employees need, and social dynamic. So si classical approach is mas mahalaga ang efficiency, bills, at ayos ng sistema. So parang makinao gamit lamang ang turing sa mga tao. Sa neoclassical approach naman is mas mahalaga ang kasiyahan sa trabaho, pangangailangan ng mga tao at relasyon sa grupo. So yun ang pagkakaiba ni classical at neoclassical. So sa madali talaga na explanation sa kanya is si neoclassical is mas pinapahalagahan niya yung mga tao. Sa classical naman, mas mahalaga sa kanya ang trabaho. Good afternoon everyone, my name is Almansur Buisan and my topic today is all about behavioral science, Maslow and McGregor, including Maslow hierarchy of needs and McGregor Theory X, workers dislike work versus Theory Y, workers are motivated and creative. Ang behavioral science ay tumutukoy sa pag-aaral ng ugali at motivation ng tao, lalo na sa lugar ng trabaho. Mahalaga ito dahil makakatulong ito sa mga leader or manager na maintindihan kung paano i-enhance ang kanilang mga tauhan. Sa hierarchy of needs ni Maslow, pinapakita na ang tao ay may iba't ibang pangangailangan na nakaayos mula sa pinaka-basic hanggang sa pinakamataas. Ang teorya ni Douglas McGregor na nahati sa Theory X at Theory Y. Sa Theory X ay sila yung mga empleyadong tamad, ayaw magtrabaho at kailangan pangbantayan. Samantala ang Theory Y naman is sila yung mga empleyadong masisipag, responsable at kayang maging malikain kung bibigyan ng tamang opportunity. Good day everyone. My topic is Modern Management Theory, 1950s and 1980s. Modern Management Theory is a way of managing an organization
that system and data to make work more organized, faster, and better in decision making. Tinitignan ang organisasyon na parang isang system na may magkakaugnay na parts na nagtutulungan para maging successful. Meron na ito siyang tatlong parts: system approach, contingency, and quantitative approach. Dito tayo sa system approach. Ang system approach is a way of understanding an organization by seeing it as a whole system made up of connected parts that work together to achieve a common goal. It focuses on how input, process, output, feedback, and environment are all linked and affect each other. How it works today. Until now, it's still used because it views an organization as a system with interconnected parts. All departments work together, decisions are based on data, and organization adapt to change like technology. It goes to make the organization or government efficient and effective. Narito ang parts ng system approach. Una is input, resources that enter the system. Ito ang mga kailangan bago magsimula ang anumang gawain. Kapag walang input, hindi gagana ang system. For example, taxes from citizen, government funds, and employees. Pangalawa is process, how work is done. Dito ginagamit ang input para makagawa ng serbisyo o proyekto. For example, creating and implementing laws and public programs. Ito ang aktual na paggawa ng trabaho. Dito nangyayari ang pagpaplano, pagdesisyon at pagpapatupad ng mga gawain. Pangatlo is output, result of the system. Ito ang mga natatanggap ng mga tao matapos ang proseso. Example, builds road, public service, and government programs delivered to people. Pangapat is feedback, information used from improvement. Ito ang mga reaction o impormasyon na ginagamit para mapaganda ang system. For example, citizen complaints, survey, and reports about the government service. Ito sa last. The last is environment. External factors that affect the system. Itong mga bagay sa labas ng system na may epekto sa kung paano ito gumana. For example, economy, politics, disaster, and citizens' needs. Yun lang ang Contingency situation approach address that the best management style depend on the specific situation, environment, and technology. There is no one size fits all. Ang contingency approach sa pamamahala ng nagsasaad na walang isang pinakamahusay na paraan ng pamumuno o pag-organisa o pagdidesisyon. Sa halip, ang tamang aksyon ay nakakadepende sa sitwasyon. Kanilang suriin ng mga tagapamahala ang iba't ibang salik at inaangkop ang kanilang estratehiya batay sa konsepto. Umuunlad ang pamamaraan ito bilang tugon sa classical ng management theory. Maniniwala may mga pagkalahatang prinsipyo na maaaring gamitin sa lahat ng sitwasyon o sa kabaliktaran. Binibigay din ng contingency approach ang kakayahang umaangkop at pagiging flexible. Core idea. The approach emerged as a response to earlier theories, the classical theory and human relation, this which tended to prescribe universal classical management and human relation. And explain ko ito yung dalawa. Ang classical management theory ay isang maagang pananaw sa pamamahala na nakatuon sa pagpapabuti ng kahusayan at produktibidad sa mga organisasyon. Ipinapalagay dito na ang mga nagagawa ay pangunahin na uudyukan na para at kailangan pamahalaan sa pamamagitan ng malinaw na struktura, mga patakaran at kontrol. Human relation, ang paliwanag ko dito ay ang human relation theory ay isang pananaw sa pamamahala na nagbibigay din sa kahalagahan ng ugnayan ng tao sa loob ng
organisasyon, ipinapakita nito na hindi pa pera ang mag-udyok sa mga manggagawa, kundi pati na rin ang kanilang emosyon, pakikipag-ugnayan sa kapwa at pakiramdam sa isa't isa, pinapayagan. Sa contingency situation approach, may major factor contingency tayo. Ang una-una ay environment, ang sunod technology, ang sunod ay organization size and structure, ang pinakahuli ay workforce skill and attitudes. I-explain ko yan sa inyo isa-isa. Diba sabi ko sa inyo, may sa contingency situation approach, may major factors tayo. I-explain ko yan sa inyo. Ang major factors ay sinasabi, teoryang ito ay walang isang pinakamahusay na paraan na pamumuno. Ang pagiging epektibong leader ay nakadepende sa sitwasyon ng kung paano ito nakaangkop sa estilo at leader. Yun ang major factor. Ang environment naman ay ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng nasa paligid ng tao, kabilang ang kalikasan at mga bagay na gawa ng tao na may direktang epekto sa buhay at pamumuhay. Katulad ng binubuo ito ng likas na kapaligiran, hangin, tubig, lupa, halaman, hayop at gawa ng tao, gasolina, kalsada at teknolohiya. Mahalaga ito sa kalusugan, kabuhayan at kaligtasan ng tao. Ang pangangalaga ay kapaligiran ay nakatulong sa upang maiwasan ang polusyon at sakuna. Naapektuhan ito ng mga gawain ng tao tulad ng pagtutroso, pagmimina at pagtatapon ng basura. Yun ang environment. Dito naman tayo sa technology. Ang teknolohiya ay tumutukoy sa paggamit ng kalaman, kasangkapan, makina at mga sistema upang madali gawin ng tao at malutas ang problema. Katulad ng ginagamit ang teknolohiya sa iba't ibang larangan tulad ng communication, education, kalusugan at industriya. Pinapabilis nito ang trabaho at nagpapataas ng kahusayan sa efficiency, nakakatulong sa mas mabilis na pagkuha at pagbabahagi ng impormasyon na patuloy umuunlad kasabay ng pagbabago ng panahon. Yun ang technology. Decision size and structure. Explain ko sa inyo. Ang laki at struktura ng organization ay tumutukoy sa dami ng membro at kung paano nakaayos ang tungkulin ng otoridad at communication sa loob ng isang samahan. Maliit mas simple ang pamamahala at mabilis ang communication. Malaki mas komplikado, may mas maraming antas na pamamahala. And nagpapakita kung paano inahati ang gawin at responsibilidad na may malinaw na daloy na otoridad and change of command. Maaaring centralizes na sa isang leader na desisyon na pinapasa ang desisyon na sa iba't ibang antas. Nakakaapekto ito sa mabilis na paggawa o desisyon, communication sa loob ng grupo, pagiging epekto ng organisasyon. Yun ang organization size. Workforce skill and attitude. Ang kasanayan ay sa loobin ng manggagawa at tumutukoy sa kakayahan, kalaman at pag-ugali ng mga empleyado na nakakaapekto sa kanilang tanggap sa trabaho. Mga abilidad na kalaman na kailangan sa trabaho, halimbawa technical na kasanayan, communication at problem solving, and pananaw at pag-ugali sa trabaho, halimbawa pagiging responsible, positibo at handang makipagtulungan. Mahalagang dalawang ito dahil nakakapekto sa kalidad ng trabaho. Nakakatulong sa teamwork at produktibidad, nakakompleyensya sa tagumpay ng organization. Quantitative approach management science as mathematical modeling, simultaneous and data analysis for decision making. Quantitative approach sa pamamahala na kilala rin bilang management science ay gumagamit ng mga mathematical na modelos, statistical at scientificong pamamaraan upang makagawa ng mas mahusay na operatibong desisyon. Layunin nitong gawin mas sakto at batay sa datos ang pag-resibo ng mga problema or organization. Naging popular ang pamamaraan ito noong panahon ng World War